Welcome back to our channel. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang mainit at kontrobersyal na issue, bakit biglang umatras ang Marcos administration sa plano nitong magbenta ng defense bonds para sa AFP modernization. At kung wala ng defense bonds, saan nga ba kukunin ang pondo para sa submarines, missile systems, at fighter jets ng Pilipinas? Iba-ibang statements mula sa mga opisyal ng gobyerno, at tila nagkakaroon na ng kalituhan. Ano ba talaga ang totoo? Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Unang-una, ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, hindi na raw kailangan ng defense bonds. Ang sabi niya, sapat na ang kinikita ng gobyerno sa buwis at sa regular na bond offerings para pondohan ang AFP modernization program. Ayon kay Recto, and I quote, "There is no need for a defense bond. We can finance it with current tax collection and our regular bond issuances." Pero teka, just last year, Defense Secretary Gilberto Teodoro proposed defense bonds para makalakom ng pondo sa mga big-ticket items ng AFP, mga submarino, multi-role fighter jets tulad ng F-16 Viper, at missile systems. Biglang nawala ang plano. Isang araw bago ang pahayag ni Recto, nagsalita rin si Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez. Sabi niya, hindi pa rin sigurado kung paano popondohan ang pagbili ng F-16 Block 70 Viper mula sa US. Ibig sabihin, wala pa rin kasiguraduhan kung may budget para dito. So, sino ba talaga ang tama? Si Romualdez na sinasabing problemado pa ang financing? O si Recto na sinasabing kayang-kaya naman ng gobyerno? O baka, pareho silang mali. Ngayong 2024, 35 billion pesos lang ang aktual na nakuha ng AFP para sa modernization. Pero ang orihinal na proposal ni Pangulong Marcos sa Kongreso ay 50 billion pesos. Ang masaklap, ang total request ng DND ay 245 billion pesos. Pero gaya ng dati, nilimitahan ito ng Kongreso. From 245 na bilyong piso, naging 75 na bilyong piso lang, at sa huli, napagkasundoan ay 35 na bilyong piso programmed at 40 na bilyong piso unprogrammed. Ganyan ang paulit-ulit na nangyayari taon-taon, pinapababa ang hiling na budget ng AFP kahit napaka-importante nito sa national security. Kung may defense bonds, ang DND ay pwedeng umutang direkta sa mga bangko sa Pilipinas. Ang gobyerno ang garantor, at obligado ang Kongreso na maglaan ng pambayad taon-taon. Predictable, secured, at di basta-bastang pwedeng bawasan. Ito ang dahilan kung bakit push ni Secretary Teodoro ang defense bonds. Isa itong alternative funding strategy para hindi na palaging nakikiusap ang AFP taon-taon sa budget hearings. Kung ang private sector pwedeng mag-partner sa gobyerno para sa tollways at airport, bakit hindi pwede sa defense? May nagsasabing political ang dahilan ng pag-address sa defense bonds. Baka hindi ito priority ng economic team, o baka ayaw ng ilang mambabatas dahil hindi nila makokontrol ang paggastos dito. Ang tanong, mas mahalaga ba ang politika kaysa sa seguridad ng bansa? Imagine, kung may 300 billion pesos offer na mula sa mga local institutions, bakit hindi ito i-grab ng gobyerno para sa critical defense acquisitions? Kung hindi kayang i-push ang F-16 Viper na aabot ng $5.58 billion para sa 20 jets, baka mas realistic ang mas murang options tulad ng KF-21 Boramae mula South Korea, JAS-39 Gripen E mula Sweden. Mas mababa ang presyo, mas mabilis i-deliver, at mas flexible ang financing. Pero kahit ito, nangangailangan pa rin ng malinaw at dedicated na pondo. Ngunit may isa pang aspeto ng AFP modernization na hindi masyadong nabibigyan ng pansin, ang Self-Reliant Defense Posture o SRDP. Ano nga ba ang SRDP? Ang SRDP ay isang inisyatibo na nagsusulong na ang Pilipinas mismo ang mag-develop, mag-manufacture, at mag-maintain ng sariling kagamitan militar. Layunin nitong bawasan ang sobrang pagdepende natin sa imported na armas, at palakasin ang local defense industry. At sa totoo lang, malaking tulong ito para mas maging cost-efficient at strategic ang AFP modernization. Halimbawa, imbes na laging bumili ng small arms o tactical vehicles mula sa ibang bansa,
Bakit hindi mag-invest ang gobyerno sa mga local manufacturers tulad ng United Defense Manufacturing Corporation, UDMC, para sa rifles, o ANOS Research para sa armored vehicles? Mas mura na, mas mabilis pa ang logistics dahil nandito lang sa bansa. Bukod sa economic benefits, may security advantage din ito. Kapag may sariling kapasidad ang bansa sa paggawa ng armas at spare parts, hindi tayo basta-basta maaapektuhan ng foreign sanctions, export controls, o geopolitical tensions. Katulad ng nangyayari ngayon sa ilang bansa na hindi makakuha ng parts dahil sa mga ongoing conflicts. Isa pang halimbawa, ang Shaldag Mark V fast attack interdiction craft na ginagawa na ngayon sa Cavite Naval Shipyard sa tulong ng Israel. Sa pamamagitan ng technology transfer at local shipbuilding, nakakatipid na tayo, at nadadagdagan pa ang kaalaman ng ating mga manggagawa at engineers. Pero para tuluyang maging matagumpay ang SRDP, kailangan din ito ng sapat na pondo. At dito rin papasok sana ang papel ng defense bonds, hindi lang para bumili ng imported equipment, kundi para pondohan ang local defense manufacturing. Ang tanong, willing ba ang economic managers ng administrasyon na i-prioritize ang ganitong klaseng long-term investments? Sa ilalim ng Re-Horizon 3 phase ng AFP modernization, nakaplano ang pagkuha ng submarines, multi-role fighter jets, advanced missile systems, at high-end surveillance platforms. Pero hindi lahat ay kailangang imported. May ilang components gaya ng command and control systems, communication equipment, o kahit mga drone na pwedeng buuin locally kung may sapat na support ang SRDP. At ayon mismo kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, bahagi ng kanyang long-term vision ang pagbuhay sa SRDP, at may plano pa nga siyang hikayatin ang local conglomerates na mag-invest sa defense sector bilang bahagi ng nation building. Kaya nakakabahala kung hindi consistent ang messaging ng gobyerno. Sa isang banda, pinapalakas ang SRDP, pero sa kabilang banda, tinatanggal ang mechanisms tulad ng defense bonds na pwedeng maging financial backbone nito. Kung hindi ngayon sisimulan ang industrial base ng bansa pagdating sa depensa, kailan pa? Ang totoo, walang modernisasyon na magiging matagumpay kung walang malinaw na direksyon, consistent funding, at political will. Hindi sapat ang kanya-kanyang diskarte ng iba't ibang ahensya. Kailangan ng iisang roadmap, at isang leadership na kayang manindigan para sa pambansang seguridad. So anong natutunan natin? Una, hindi sapat ang kasalukuyang budget process para sa long-term defense planning. Pangalawa, ang pagtatanggol sa bayan ay hindi dapat nakasalalay sa politika. At pangatlo, defense bonds ay hindi utang na pabigat, kundi investment sa kapayapaan at seguridad ng bayan. Kung kaya ng gobyerno magpip para sa LRT, MRT, at airports, bakit hindi para sa radar systems, frigates, at fighter jets? Kayo, anong tingin nyo? Dapat ba ibalik ang plano sa defense bonds? O sapat na ang traditional funding? E-comment nyo ang inyong saloobin sa baba, at huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sa mas marami pang defense at national security updates. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, stay safe and stay informed, mga kabayan.